Purihin ang Diyos! Amen! No? Napakasarap po ng magpuri sa Panginoon. No? And napakaganda po ng ating pagpupuri kanina. No? I know everyone of us feel the presence of the Lord, no? The presence of the Holy Spirit sa ating mga buhay. And hindi po tayo natatapos dyan. No? The second part, no? Which is the most important part of our worship and healing service for today is about hearing the Word of God. Amen? Palakpakan nga po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Now, ito pong mga panahon na to, no? Lalo na papalapit yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Marami po tayong nasasaktihan, no? Na kahit pumunta ka sa mga online, YouTube, no? Marami tayong mga nasasaksihan ng mga miracles happen, no? Sa ating kapaligiran, no? At hindi lang yan, maging sa ating buhay, tayo mismo nakakasaksi, no? Kung marami na po akong nasaksihan ng mga signs, wonders, and miracles, no? Kagaya ng topic natin ngayon, no? Talagang na-witness ko po siya, no? Kung ikikwento ko po sa inyo, kailangan bigyan ako ni Marlene ng 2 days, no? Dun sa mga nasaksihan kong kabutihan at mga miracle works ng ating Panginoon. No? But yung ilan dyan, mamaya sasabihin ko po sa inyo. No? And ang nakakalungkot, no? May mga tao hanggang sa ngayon ay hindi naniniwala na ang Diyos na buhay ay gumagawa ng mga mirakulo, no? Sa bawat buhay ng tao. May mga Christians pa nga na ganun din yung kanilang paniniwala. No? But today, no, that's why our topic for today is about God's miracle continue to happen in the lives of believers. No? Medyo mahaba po ba? Sige nga, basahin nga natin yung ating title ngayon. 1, 2, 3. God's miracles continue to happen in the lives of believers. No? Naniniwala po ba kayo dyan? No? Amen. No? Sige po, next slide. No? Sabi ng Mark chapter 16, verse 15 to 20, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. No? Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. No? Alam, putulin ko lang ha. Yung 15, no? Sinabi doon sa 16, whoever believes and is baptized will be saved. Pagkatapos sinundan, but whoever does not believe will be condemned. No? Sabihin, yung pag-save o yung pag-condemn, it is not based kung nabaptize ka o hindi. No? Ang kailangan lang ay yung iyong pananampalataya. That's why sinundan agad ng Panginoon. No? But whoever does not believe will be condemned. No? Yan, para malinaw. Verse 17, And these signs will accompany those who believe. No? Yung mga signs daw ay nandun sa mga believers. Siguradong i-accompany ng ganitong mga signs. Ano yon? In my name, sino yon? Si Jesus, no? Yung kaninang inaawit natin, no? In my name, they will drive out demons. No? Nasaksihan ko to, marami akong nakitang ganito, no? Kasama pa ako, na-involve pa ako sa prayer ng ganito, no? Ang sarap, no? They will speak in new tongues. So, na-experience na natin to, no? They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. No? Hindi po yan literal na pag nakakita kayo ng ahas, maghanap kayo ng ahas, tapos kukunin nyo, magpapatuka kayo para lang mapatunayan na you are accompanied with signs. No? Hindi po ganun yan. No? At hindi rin kailangan uminom ng poison. No? Mamaya po, i-discuss natin kung ano ibig sabihin yan. No? They will place their hands on sick people and they will get well. Kita nyo, no? Pag meron kayong pinatungan ng kamay, no? Sino ba yung mga believers dito na anak ng Diyos? Taas nga yung mga kamay. Taas yung mga kamay, huwag tayo mahiya, no? Palakpakan natin si Lord, no? Lahat ng papatungan nyo raw ng kamay, pag merong karamdaman, gagaling. No? Gagaling. Yung sinasabi, hindi naman ako nagsabi niyan. Yung Diyos, no? Actually, itong verse na to, iniwasan ko ituro no? Pero dito talaga ako nililid ng Panginoon, no? Tagal ko nag-pray for 5 days, hanggang kagabi, no? Talagang dito talaga, sabi ng Lord, ito yan, ano ka ba? No? Kulang lang siguro, ano ko ng Lord, no?
Kaya halos kagabi ko lang to na ano, no? Pero meron na akong outline in my mind. Kaya lang nga, dito talaga ako nilid ng Lord. Kaya ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Verse 19, after the Lord Jesus, next slide, had spoken to them, He was taken up into heaven, and He sat at the right hand of God. Then the disciple went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the sign that accompanied it. Purihin ng Diyos sa Kanyang salita. No? Sandali tayong manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita na aming napag-aralan. Continue to teach us, Panginoon, O Diyos, and cover us with your precious blood, Panginoon. O God, anumang mga malinturo, Panginoon, ay hindi makapasok sa aming puso at kaisipan. We thank you, Lord, pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? Next slide for our introduction. No? When we look at miracles in Scriptures as a whole, no? It's interesting to see them from a historical perspective. No? There were 3 primary periods of miracles in the Bible. Yung 3 primary periods. No? Yung mga talagang matitindi lang, yung pinakita ng Panginoon, ilalabas natin dito. Number 1, the period of Moses and his leadership of the people. Na si Moses, nung ginamit siya ng Panginoon, no? Mabilis lang po ito, no? Mabilisan to kasi may oras tayo eh. Kaya tandaan po natin yung lahat ng sinasabi. No? Nung nilid si Moses ng Lord para i-lead yung people out of Egypt, no? Napakaraming miracles yung ginawa ng Panginoon para sila makarating dun sa lupang pangako. Nandun yung pillars of fire habang naglalakad sila dun sa ilang, no? Na para meron silang liwanag. Pagka mainit naman, merong ulap na nakatabon sa kanila para hindi naman sila mainitan. No? Ang pinakamabigat dito ay yung parang imposible na sa mga tao na akala nila mamamatay na sila eh. No? Yung hinati, yung dagat. No? Sa pamamagitan ni Moses, ginamit ng Lord, no? Si Moses para hatiin yung dagat para makatawid yung mga Israelites. No? Di lang yan, nung wala silang pagkain, no? Nagpaulan yung Lord ng tawag doon, mana. No? Wala nang, I hope and I pray, no, na umulan din sa atin yan kahit na meron tayong pambili, no? Gusto ko matikman yung mana eh, no? Pugo, no? Tapos wala silang mainom, kinatok yung bato, may lumabas na tubig. Yun yung period, no? Of Moses and his leadership of the people, no? Now, sunod naman yung the period of Elijah and Elisha as prophets, no? Si Elisha naman, no? Causing the rain, the seas for 3.5 years, no? Being fed by the ravens, miracle of the barrel of meal and cross of oil, no? Ito yung isa sa magandang miracle din na ginawa ng Panginoon sa buhay naman ni Elisha, no? Resurrection of the widow's son, patay na buhay, no? And calling of fire from heaven on the altar. Ito yung nakikipagtagisan sa kanya yung mga salamangkero ng no? Ni Baal, no? Nagpaulan ng apoy yung Panginoon at binless yung kanyang alay, no? Causing it to rain, no? Yun yung period of Elijah and Elisha as a prophet, mga great miracles, no? Now, in the period of Jesus and his disciples, no? Si Jesus, napakarami niyang pinagaling. Ito yung talagang napakaraming mga miracles na ginawa ng ating Panginoon during his 3 years. 3 taon, ministry dito sa lupa. Doon siya nag-start, no? Mga patay na nabuhay, bulag na nakakita, ketongin na gumaling, no? Split seconds, no? Gumagaling, no? Anong gusto mangyari? Gusto makakita. Paghipo ng Panginoon, nakakakita, no? So yun yung period. Hindi lang si Jesus, no? Nung makita sa langit, yun namang mga apostol niya, no? Talagang ginamit ng Panginoon. Sila Peter, no? Nakalakad yung lumpo, nagpuri sa Diyos, kasama nila sa templo. Si Paul, ginagamit yung handkerchief, no? Ginagamit ng banal na spirito yung mga bagay, no, na meron si Paul para magpagaling ng mga may sakit, para magpalayas ng mga demonyo, no? So from the period of Jesus hanggang doon sa disciples, no, but hindi po yan natatapos. Natatapos na ba yan doon? Hindi, no? Kaya nga ang pamagat ng ating pinag-aaralan ngayon, God's miracle continues to happen in the lives of all believers, no? Ang kailangan lang natin talaga ay manampalataya sa ating Diyos. Kasi hindi naman nagbabago yung ating Diyos eh. Next slide, sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord, no? For I am the Lord, I do not change.
Hindi nagbabago yung Panginoon. Kung sino yung Diyos na gumagawa ng mga miracle during that time, in the time of Moses, no? In the time of Elisha and Elijah, Jesus and His disciples, that is the same God na wino-worship natin hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang mga panahon na generation. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? Walang nagbabago. No? Kaya kung ano yung ginagawa ng Panginoon, it will happen also. It will continue to happen. No? It continue to happen. Hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na generation. Now, ang titignan natin, bakit nagkukontinue yung miracle? No? Ano yung purpose ng Panginoon? Ano yung power meron yung miracle sa bawat buhay ng mga believers? At ano yung prerequisite na kailangan to become a believer so that you will receive, no, the power of miracle in your life. Kasi meron siyang prerequisite eh. Hindi lang ito basta binibigay. No? Hindi ka dadaluyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi sabi ng binasa nating talata, no? Sabi dito sa verse 17, and these signs will accompany those who believe. Tama? Yung mga nananampalataya, ibig sabihin yung mga believers, no? Kaya yung ating point number 1, no? Tutungo na po tayo doon. Number 1, next slide, no? Yan po, the prerequisite to receive God's miracle. Meron po siyang prerequisite na sinasabi, no? Ano po yung sinasabi ng talata? And these signs will accompany those who believe, no? Ano yung signs? In my name, they will drive out demons, speak new tongues, pick up snakes with their hands, and when they drink the poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people and they will get well. No? But ang importante rito, yung pinaka-keyword niya, yung kulay dilaw, and these signs will accompany for those who believe. Ibig sabihin, kailangan believer ka. No? You have to be a believer in order to possess this sign. Next slide. No? Next slide. You have to be a believer in order to possess this sign. No? And to believe is to have faith, turn to Jesus, and repent. Yan yung una nating gagawin. No? Yan yung unang ginagawa o yung unang ginawa ng bawat mananampalataya. Kung merong mga bago rito, taas nga yung kamay, yung ngayon lang naka-attend. No? Yan, no? Wala? Okay. No? So, lahat tayo para sa atin to. Ito yung una nating ginawa. No? To believe is to have faith, turn to Jesus and repent. In Acts chapter 2 verse 38, sabi ron, Peter replied, repent and be baptized, everyone of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ito yung nangangaral na yung mga apostol. Yung baptism of the Holy Spirit, yung bumaba yung banal na Espiritu on the day of Pentecost, no? Nangaral ang mga alagad, tumayo si Peter at nagsalita, no? And then, nung after niyang magsalita, tinanong siya ng mga tao dun sa paligid niya, ano yung dapat naming gawin? No? Ang sabi ni Peter, repent and be baptized. No? Repent and be baptized. Pagsisihan nyo yung inyong mga kasalanan. No? That is repentance. You turn away from your sins. No? Tatalikod ka, 180 degrees. Hindi 90, no? Tama ba? Hindi. 180 nga ba? Oh. Pagtalikod mo, hindi mo na babalikan, hindi mo nalilingunin. No? Diretso ka na sa Panginoon. And during that time, when Peter said, no, repent and be baptized, 3,000 ang nadagdag ng mga mananampalataya, ng mga naging believers ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? A round of applause for the living God. Yung 3,000, the first 3,000 dapat papunta ng impyerno. Ngayon nasa langit na eh. Siyempre, tagal na nito eh. No? Tagal na nito, 2,000 years ago. Nasa langit na ngayon. Pero bago sila napunta nun, ginamit to ng Panginoon. No? Yun ang maganda ron. No? Yun ang maganda. Kaya yun ang unang-una. No? Repent and be baptized and turn to Jesus. No? Sabi ng 1 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand is slowness, no? Yan.
Wala yung ano ka. Yan, basahin natin, no? Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Alam ko yung iba rito naiinip na, no? Sama na ako ron. Gusto ko nang makita. Ako talagang ang prayer ko, Lord, maranasan ko yung rapture. Yung bang bumalik ka ng buhay ako. Tapos nag-glory pa yung katawan mo, tapos umakit ka sa langit. Parang ipapractice natin yung Superman na ganyan. Kasi saya-saya natin during that time no? Pag umakit na tayo. Mangyayari yan no? Pero yung Panginoon, very patient. Bakit? Kasi gusto niya pa maraming maligtas Di ba? Sabi niya, but everyone to come to repentance. No? Kaya nga yung miracle, may prerequisite para makuha natin, para magamit natin for God's glory. Para maranasan to, yung lahat ng tao lumapit sa Diyos at mag-repent para manampalataya. Napakabuti ng ating Panginoon. No? Liro mo, siya yung nagtitiis. No? Ayaw niya Kaya nga yung Ama lang ang nakakaalam no? Kasi gusto niya pa maraming maligtas. No? Number 2, no? Next slide. To believe is to accept Jesus as your Lord and Savior and have faith in Him. No? Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya nga qualified tayo lahat Bakit? Kasi tinanggap na natin yung ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Baka hindi nyo alam na qualified kayo for this ministry, for God's miracle, no? To demonstrate sa mga tao so that everyone will come to repentance. No? Qualified, no? Yan yung unang kailangan gawin, no? Pag meron na tayo niyan, no? Now we are qualified. At alam ko lahat dito, qualified, no? Na makareceive ng God's miracle, no? Na nagmumula sa ating Panginoon. And it will continue to happen. Kasi gagamitin niya ng Diyos for His glory. Amen po ba? Are you ready sa miracle na ibinibigay sa inyo ng Diyos? Actually, na-receive na natin yung first miracle Yung transformation, yun yung pinaka-great miracle na mararanasan ng isang tao sa kanyang buhay. Yung nilikas siya ng Panginoon from darkness to lightness. Yung buhay niya na dating ganito, no? Saliwa, walang direksyon, kung ano na lang ginagawa mo na hindi nakalulugod sa Panginoon, ngayon binago ka ng Diyos. Kung dati umiinom ka, ngayon hindi ka na umiinom. Kung dati palamura ka, parang mas malutong pa sa popcorn, ngayon hindi ka na nagmumura. Dati magagalitin ka, ngayon magagalitin ka pa rin siguro, no? Dapat hindi na, no? Diba? Yung mga bagay, no? Na binago sa atin ng Panginoon. And that is a great miracle, no? And ako personally na-experience ko po yan. No? Kasi si Kuya Randy, napakadaming mga kabulastugan na ginagawa nung araw. No? And kung makatanggap pa ako ng consequences sa Lord, mabuti na lang, pasalamat ako sa Lord, na instead of consequences, ginamit pa ako ng Lord. May mga consequences, pero hindi ganun ka. Instead, ginamit ako ng Lord, no? Para sa kanyang kalwalhatian. No? So, yun po, no? yung prerequisite, no? To become a believer, no? Kasi doon mag-lead, no? Yung accompany you with signs and wonders and miracles. Kailangan Christians, kailangan believers of God. At ang importante yung mananampalataya. Maraming pinagaling, no? Sa Bible na nagkaroon muna ng pananampalataya, then nung pinagaling ng Panginoon, naging believers sila. No? Yung iba nga kinikwento na, hindi nila alam, sinishare na nila yung gospel. Kahit na binagbabawalan ni Jesus, pero hindi nila mapigil Sinishare, no? Yung ginawa sa kanila ng Panginoon. So, ganun din dapat tayo. Number 2. Matutuwa si Sis Marlene nito kasi number 2 na ako Yan. Number 2, the power of God's miracle. In Mark 16, 17, 18, no? Yung pa rin yung ating verse, no? Ang power of God's miracle is to empower all believers, no? I-empower tayo ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng mga miracle, no? Na nakikita natin, nangyayari sa ating buhay, no? Mararanasan natin yan. Talagang, nung pumasok ka sa pinto na yan, no? The miracle of God is available to you today.
meron. No? Every Sunday, no, pag pumapasok ka dyan, available yung miracle sa inyo ng Panginoon. At malalaman natin kung gaano ka-powerful yung miracle ng ating Panginoon. No? To empower all believers, sabi ng verse 17 and 18, to heal the sick, to drive out demons, no? They will speak in new tongues, no? Kagaya ng sinasabi ng Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. No? Tanyo, no? Talagang makakaranas tayo. Lahat talaga dapat, no? Hindi pwedeng hindi. Malamang yung iba sa atin, naranasan na yung miracle, hindi sila aware. No? Pero hindi, bakit ako parang, ang tagal ko ng Kristyano, hindi pa ako nakakaranas ng miracle. Hindi ka lang aware. Kasi ang prayer life mo, paandap-andap. No? Ang devotion mo, paandap-andap din. O, minsan, hindi ka nga di-devotion eh. No? Eh, dapat ibalik yung checking. Yan. Pagka nag-iipunin pa ng mga kapatid, check yung devotion. Meron yung ganyan ngayon sa one. No? Chine-check yung mga para makasigurado na nagdi-devotion yung mga kapatid. No? Kasi ito na yung end of days eh. No? And ang purpose ng lahat ng nangyayari noon hanggang ngayon is nagli-lead lahat yan, no? Para magamit tayo ng Panginoon to advance His kingdom. Amen po ba? Yun po yung purpose, no? Number 2, no? To protect, yung God's miracle power is to protect all believers. Sabi nga nun, they will pick up snakes with their hands, and when they drink that the poison, it will not hurt them at all, no? Hindi po ito literal na maghahanap ka ng ahas, no? Tapos, magpapatuka ka, no? O sample, kagaya nung brother-in-law ko, si Donald, kahapon, naglinis siya dun sa likod ng bukid, kasi tataas ng halaman ng mga damo, no? Tapos yung mga ahas, pumapasok na dun sa bahay nila. Pero walang natuka sa kanila. O kung meron man sigurong natuka, hindi naman ng no? Bakit? Kasi they are protected ng ating Panginoon. Why? Because they are believers. And that miracle of God is also to protect the life of every believer, spiritual and physical, no? But do not put God into test. No? Hindi siya nagtabas ng damo para maghanap ng ahas at magpatuka. No? Para mawala yung damo, para yung mga ahas magsilayo. Pero may nakapasok sa kanila. Pero pinotektahan sila ng Lord. Why? Kasi anak siya ng Diyos. And that is miracle. Na hindi lang natin namamalayan. Si Angie, nung bago kami mag-asawa, buntis. Naon siya nagigising, naligo. Tapos paglabas ko ng kwarto, pumasok si Angie doon sa kwarto maliit para magbihis. Pagpasok ni Angie, lumabas naman yung ahas. Napatakbo ko ngayon. Kasi akala ko ano nangyari, baka ako natuka siya. Pagdating doon, wala naman, no? Hey, kumusta ka na gano'n? Wala. Bakit? Ano ba nangyari? May ahas sa loob ng bahay, doon ka muna sa kwarto. So, napatay namin yung ahas, no? Praise God, no? At walang naano sa amin. I mean, during our ministry, pag dinidemonstrate natin, pag nag-share tayo ng gospel, makakaranas tayo ng ibang uri ng panganib. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maging sa pagkain, meron bang safe na pagkain ngayon? Lalo na kung mahilig ka sa street foods, mga sakit karamdaman, nandyan, no? Pero pag kumakain ka, kita mo, hindi ka nagkakasakit, buhay ka pa hanggang ngayon. No? Pero huwag mo namang abusuhin yung katawan mo. And that is miracle also. Kasi malakas ka eh. No? Sino mahilig sa hotdog dito? Galit na galit yung misis ko dyan sa hotdog eh. Kasi cancerous daw, no? Kaya wala kaming hotdog sa loob ng bahay eh. Hindi kami namimili, no? Ginagawa ko, kumakain ako sa labas. Sorry. Andun pala. Minsan lang naman. Pag umaga, gano'n. Nagkikrave kasi ako eh. Kasi mahilig ako sa gano'n. Pero minsan-minsan lang. Nadulas. Pero, no? Yung mga deadly poison, sometimes nakakainom tayo, no? O sometimes may mga talagang pag nasa bundok ka, lalasunin ka ng mga ayaw na nangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. But do not put God into test. Nakukuha ka ng poison, tapos sasalin mo, lalaklakin mo. No?
Kasi ayaw ng Diyos nun. Kasi ang Diyos, nandyan lang, no? Yung God's miracle, available sa lahat sa atin, for every believer. And it will continue to happen para maingatan tayo ng Panginoon. Biro mo, ini-empower ka na, pinoprotektahan ka pa. Saan ka pa? Sana all ka na lang. No? Palakpakan nga natin si Lord. No? Parang ayaw niya ata. No? Number 3. No? Yan. The next slide is, what is the purpose? Ito na tayo. No? The purpose of God's miracle. No? Ano yung unang purpose niya? To save everyone who believe, both spiritual and physical. No? Kaya nga kung makikita nyo, no? Every time na may mga tao na nakakaranas ng miracle, for example, sa Bible, no? Woman was there who had been subject to bleeding for 12 years in Luke chapter 8, verse 43 to 48. No? Walang makapagpagaling sa kanya, naubos na nga yung pera niya, kakabili ng gamot, kakapadoktor, pero hindi siya gumagaling. No? Pero nung nakita niya si Jesus, narinig niya na, nagpapagaling, may nagpapagaling doon si Jesus. Na tiyempong dumaan, nakita niya. Ngayon yung pananampalataya niya, grabe. Hawakan ko lang yung laylayan nito. Gagaling ako. Pinilit niya, no? Yung courage ng doon, hinawakan niya yung laylayan. Gumaling, no? For 12 years, no? Gumaling. Diba? Ano yung una nangyari sa kanya? Na-save siya. Spiritual kasi nagkaroon siya ng pananampalataya. Nung nakita niya si Jesus, naririnig niya na yung turo eh. Pangalawa, na-save siya physical kasi nakaranas siya ng physical healing. And that miracle, no, ay available sa lahat, no, to save spiritually and physically. Amen po ba? Kaya kung meron kang sakit karamdaman ngayon, walang imposible sa Diyos. Basta manampalataya ka lang. Pagagalingin ka ng Panginoon. Kaya't palakpakan mo yung Diyos na buhay. No? A paralyzed man forgive and healed by Jesus. No? Sabi ng Lord, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Niligtas na muna, spiritually. Papuntang impyerno to. No? Hindi nakakilala sa Diyos. Makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan eh. Diba? Pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. No? Tapos may nag-question sa kanya, sino to para magpatawad? No? May authority nga ako eh. Bakit? No? Pagkatapos yung pinatawad sa kasalanan, sinunod, no? Lumakad ka, tumayo ka na. Bagong buhay ka na. Nakalakad. Sinave. Una, spiritually, pagkatapos physically. No? Ganyan din yung nangyari sa atin eh. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung nangyayari sa atin. No? Kasi mabuti yung ating Diyos. No? And many more that experience healing, deliverance, and salvation, and it's all for God's glory. At hindi po yan natapos noon. No? Hanggang ngayon po nangyayari yan. At mangyayari pa yan sa mga darating na araw. Kaya kapag sinabi ng doktor na meron kang cancer, stage 4, tinataningan ka na ganito, hanggat buhay ka, huwag kang maniwala sa Kanya. Ang paniwalaan mo, yung pangako ng Panginoon. Yung a miracle working God, no? Na sa lahat ng pagkakataon, available sa ating buhay. Lalo na pag believers ka. Kahit na anong uri ng karamdaman. Si Jairus, 21 years na namin pinag-pray. Kailangan ba namin mag-stop? Hindi, no? Bakit? Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun yung dapat na mangyari sa Kanya. And I know someday tatayo si Jairus dito magpapatotoo. Sasabihin niya yung ginawa ng Diyos sa Kanya. No? Kasi makapangyarihan yung Diyos na sinasampalatayanan natin. The next slide, number 15, the purpose of God's miracle is to advance the kingdom of God. In Mark chapter 16, verse 19 to 20, sabi dito, no? After the Lord Jesus has spoken to them, He was taken up into heaven and He sat at the right hand of God. No? Ano pala si Jesus ngayon? Nakaupo sa kanan ng Diyos. No? Then the disciple went out and preached everywhere. Huh? Preach everywhere. And the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Kanyo? No? Yung pagpipreach, no? Yung mga miracles,
Laging kasama yan, no? Sa ating mga buhay when we preach the gospel. Kaya huwag kayong matakot pag merong nanghingi ng panalangin. Merong may cancer doon. Yung binabible study ko sa Las Casas, no? Sabi niya, Brother Randy, punta tayo doon sa ano. Kasi meron akong kumpare, meron siyang cancer, stage 3. No? Umiiyak lagi yung asawa niya. Ano ba yung nagawa nila sa Diyos? Kasi, ipag-pray natin. Sabi ko, sige, huwag mong kunin yung availability ko. Kunin mo yung availability niya. No? Kahit na anong araw, pag sinabi niya pupunta tayo. Bahala nang i-terminate ako ng employer ko. No? Kasi nag-office ulit ako eh. No? Terminate ako ng misis ko ulit kasi nag-absent ako sa trabaho. Okay lang. No? Basta magawa ko lang yung pinagagawa ng Diyos. Pero mapalad ako kasi very supportive yung employer ko. No? Pag sinabi ko, alas 4, may Bible study. Alas 4, pupunta ko na, alis na ako. Pero mag-o-offset na lang ako mamaya. O sige, okay. No? Nung nakita yung mag-o-offset, okay agad. Pero yung mag-o-offset, okay pa rin siya. Very supportive yung asawa ko sa gawain. Alam niya na yun. No? Kaya ngayon, meron tayong moonwalk. No? Alam niya na yun. Magbabago yung buhay namin, yung lifestyle. No? Alam niya na naman yun eh. Diba? Ready na siya ng Lord doon. Sinasabi ko dito ngayon para hindi na siya makatanggi. Para hindi siya kailangan kausapin ni Pastora. Sabi ko na. No? Lalabas tayo, Saturday na. Hindi na pwede Sunday. Ha? O kaya pagkatapos ng service. Para hindi siya kakausapin ni Pastora. Kasi alam niya na ngayon. At hindi makakatanggi yan. Dito na eh. Diba? Purihin ng Diyos. No? Now, the miracle, the power of the miracle, no? Yung purpose ng miracle, kaya meron yan, is to advance the kingdom of God. No? Malinaw po sa sinasabi rito. No? Talon tayo sa next slide. No? In Acts chapter 9, verse 11 to 12, yung miracle na nangyayari sa buhay ni Paul, no? God did extraordinary miracles through Paul, no? So that even handkerchiefs, no, and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirit left them. Kita nyo? No? Even handkerchief, no? Basta pag nagpagamit ka sa Panginoon, sinurrender mo yung buhay mo sa Diyos. No? Yung miracle kasama dyan. Pagkatapos yan, sunod yung salvation. No? This passage is incredible talaga. No? Kasi makikita natin sa buhay ni Paul, no? Every day, no? Items like handkerchief, apron, used by the Holy Spirit, no? To heal people and cast out demons. No? Next slide, tignan natin yung Acts chapter 19, verse 13 to 20. Papatunayan natin. Maliit lang, pasensya na kayo. No? Kasi gusto ng Lord, magbukas kayo ng Bible sa mga cellphone nyo, kaya kung meron kayong dala. Nilakihan ko lang yung verse. Acts 19, 13 to 20. No? Babasahin ko sa inyo, buksan nyo doon sa inyong mga Bible, kahit na Tagalog. No? Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. No? Meron daw mga Jews na nag-try, no? Na gamitin yung pangalan ni Jesus para magpalayas ng mga demonyo. They would say, no? In the name of the Jesus, no? In the name of the Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. Kasi nakita nila si Paul, ganun eh. In the name of Jesus, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit. Kinopya, no? Kinopya nila. Come out, no? Tapos, sa verse 14, 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this, no? One day, the evil spirit answered them. Sabi ng evil spirit, nung pinapalayas nila, kilala ko si Jesus. No? Jesus I know. Kilala ko rin si Paul. No? And Paul I know about. But who are you? Sino ka? No? Sino ka? Yun ang matindi rin eh. No? And then sa verse 16, then the man who had the evil spirit jumped into them, no? And overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Nakakita na ba kayo ng mga inaalihan ng masamang espiritu? Dami ko na nakitang ganyan, no? Meron kami pinag-pray dito, gano'n. Ang lakas talaga eh. No? Ang lakas, no? Meron kami doon sa dati naming church, no? Nasa Baptist ako. Deliverance. Merong isang youth doon na talagang nakaupo lang siya eh, sa upuan habang pinagpipray. Nagkakaroon ng deliverance eh, and cleansing.
Tapos, during prayer, magmula dun sa may talampakan niya, merong bumukol. No? Laki, parang daga. No? Tapos yung bukol umaakyat. Nakikita niya eh. Takot na takot siya. No? Kasi nakikita niya gumagamang dito. Pag ganito. Hanggang sa buong katawan niya, hanggang sa nung dumating sa mukha, nagmukha na siyang kakaiba yung nagkulay talong. Tapos mukhang demonyo talaga. Yung itsura. Gumagano na. Tapos yung lakas na. Tapos hinahold na, tapos binaba, pinadapa. And then talagang malakas, no? Malakas talaga sobra. Yung daliri niya, dalawang ganito. Kasi nakadapa na siya eh. Tapos may nakatukod dito sa paanan niya. Yun ang ginagamit yung panlakad. Hinahatak yung buong katawan niya. Then umiyak yung pastor namin. Lord, hindi namin to kaya kung wala. Send Gabriel, Angel Gabriel to help us. Biglang nag-block yung kamay niya. Tapos pinag-pray. Nahimas-mas na. Purihin ng Diyos. This is a miracle working God, no? Na talagang tumutulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. Pero dapat maging maingat tayo. Kailangan nagpe-pray ka lagi, kailangan nagbabasa ka ng salita ng Diyos, no? Ang Lord, pag nagpe-pray tayo, hindi siya interesado na, in the name of Jesus, out! Kasi, Lord, ganyan. Alam mo kung paano kinakabahan yung mga demonyo? Yung hindi siya mapakali. Kapag minention mo, it is written. It is written. It is written. Like si Jesus, no? Ang kausap niya, demonyo, ginagamitan siya ng word. Pero si Jesus, ginagamit niya rin yung salita niya. It is written. Huh? Ngayon, kung kakausapin ka nito, halimbawa, mayroon kayong pinagpipray, no? Tapos hindi ka ready kasi hindi ka naman nagpipray, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Sino ka? Who you? No? Doon siya kinakabahan kasi alam mo yung Bible eh. Alam mo yung salita ng Diyos. Lord, pagkalagay mo ng tao na to, it is written in Exodus chapter 15 verse 26 that you are the God that healeth thee. Lord, ipagkaloob mo yung pangangailangan ng mga taong ito. Supply my needs. It is written in your word that you will supply all our needs according to your riches and glory. Kasi lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. At lagi kang nagpipray. Nakita niyo yung mga alagad, di ba? May pinagpipray sila, din nila sa kanila. No? Inaalihan yung bata. Si Jesus malamang nakatanaw lang siya eh. Pababa siya ng mundo. Ang tagal na nila Peter doon. No? Pinagpipray nila dyan. No? Salitan sila. Sabi ng isa, ako naman, charismatic ako. Ha! Pa! Pa! No? Pero hindi nila mapalayas yung demonyo. Kasi nga pag nagpipray si Jesus, sila tulog. Gigising si Lord, 3 o'clock, magpipray. Babalikan sila ng Lord, tulog pa rin. Pagtas mag-pray ni Jesus, alas 7, gigisingin sila. Lord, ayun, bababa tayo. Pagbaba ng Panginoon, anong gusto mong mangyari? Lord, gusto kong gumaling. Be healed. Anong gusto mong mangyari? Gusto mong makakita. Kasi nga, babad yung Panginoon. Ultimo si Lord, babad sa prayer. Ngayon, kung di ka mananalangin, yung miracle, wasted sa buhay mo. Na binigay sa iyo ng Diyos to advance His kingdom. Kasi nga hindi mo siya nagagamit. Eh. Di ba? Kaya importante po yun. No? Prayer and devotion sa ating buhay. Tuloy natin yung verse. No? Maganda to eh. 17, when this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, sa Ephesus nangyari ito eh, marami kasing cult dito eh. They were all seized with fear. And the name of the Lord Jesus was held in high honor. No? Nabigyan ng pinakamataas na papuri ang Panginoon. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. No? Lahat sila. Marami kasing nagpa-practice ng sorcery doon eh. Occultism, no? A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. Sinunog nila, no? When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000, no? Drachmas, kumbaga pilak, no? In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Nagkaroon ng church in Ephesus. So kung makikita mo, no?
yung miracle ministry ni Paul is ina-advance yung kingdom of God to defeat the enemy. No? Ngayon kung nandito lang tayo lahat, wala tayong na-advance sa kingdom. We cannot conquer territory. Ba't purihin ng Diyos? Lahat ng mga kapatid dito, no? Meron na tayong JIL Moonwalk ngayon. Meron na tayong kinonquer na lugar. And we pray, no? Na yung buong moonwalk na yon, masaturate ng salita ng Diyos. Lahat ng tao ron, no? Makakilala sa Panginoon. They come to repentance. No? At tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi tayo napapagod. Nakikita ko sa mukha niyo. Parang bitin na bitin pa nga kayo. Parang gusto niyo pa magbuhat ng magbuhat eh, no? Pinapawisan tayo, pero nandun yung joy sa ating puso. Kasi nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. Tuwan-tuwa yung Diyos sa ginagawa natin. Biro mo, di ba? Nag-a-advance tayo ng kingdom ng ating Panginoon. We are defeating the enemy. No? Kino-conquer natin yung hawak ni Satan ngayon. That is our purpose. And that is the purpose of God's miracle sa ating buhay. Yan ang primary purpose, to advance the kingdom. Kagaya ni Paul. Kaya nga pag nakakarinig tayo ng mga testimony, no? Nai-encourage tayo. No? Yung si Brother Rodelio, no? Narinig yung testimony. Kahit ako na-encourage eh. Wala nga nakapag-video kahit isa. Hinahanap ko yung video kasi gusto ko sanang i-reels kasi maganda yung sinabi niya. Sabi ng anak niya, hayaan mo na yung pera sa ginastos natin sa operation mo, babalik sa iyo ng Lord. Sabi niya, hindi ko kailangan yung pera. Ang mahalaga sa akin ngayon, natagpuan ko yung sarili ko sa piling ng Panginoon. Kasi, nung nag-start kami mag-Bible study sa kanila, grabe yung testimony na itong tao na to. No? Kinikwento niya sa akin. Pumapasok pa nga lang ako dun sa may pinto, umiiyak na siya, nagkikwento niya sa akin ng buhay niya. Pero later on, no, hanggang sa nung pinapasok sa kanya yung Job, no, pinag-aralan namin, sabi niya, alam mo, Brother Andy, talagang may Diyos at buhay ang Diyos. Tinanggalan ako ng kidney ng tao. Hindi imposibleng mag-create ng panibagong kidney yung Panginoon sa tiyan ko. Di ba? Hindi ba kayang gawin ng Diyos yun? Wala namang imposible sa Diyos eh. Pero kita mo, na-conquer yung tao na yun. And naniniwala ako itong tao na ito gagamitin ng Panginoon para makatulong natin to spread the God, to advance the kingdom ng Lord doon po sa mundo. Amen po ba? Palakpakan natin yung Lord. No? So yan po, no? Yan po yung purpose ng ating buhay. Yan po yung purpose ng miracle sa ating mga buhay. It will continue to happen, no? Sa ating mga buhay. To advance the kingdom. To heal the sick, no? To drive out demons. No? In Genesis chapter 1 verse 27 to 28, bibigyan ko lang kayo ng konting pakinggan natin mabilis lang to, no? God created man in His own image and blessed them and give them authority on earth. Sabi ng Lord sa kanila, I will give you authority. I will give you dominion, no? Dito sa earth, no? So, merong authority na ibinigay sa tao. Sino yung tao? Tayo. Si Adan, no? Si Eva. No? Ano yung tao? Merong katawan, may espiritu, at saka may kaluluwa. So, ibig sabihin, dito sa earth, pag merong soul, at saka merong spirit, hindi authorized. No? Kasi ang authorized lang dito na binigyan ng authority ng Panginoon, yung merong flesh. Kaya nga yung flesh nyo, hindi nyo alam kung gaano ka-powerful yan eh. Na pwedeng gamitin either ni Satan o either ng Lord. Mamimili ka na. Kay Lord ka na. Now, nung binigay yung authority, it doesn't mean that God is weak. No? Hindi dahil mahina ang Diyos. Kung dahil yung Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Pag lumabas sa bibig ng Diyos, nagiging batas. At kahit siya, hindi niya pwedeng i-violate. No? Kaya nga nung nilikas yung mga Israelites sa Egypt, no? Pag kailangan pa si Moses, hindi nilang si Lord. Nung hinati yung dagat, bakit inutusan pa si Moses na itaas yung tungkol? Hindi na lang niya hatiin. No? Di ba? Mga ganon. No? Bakit si Abraham, nung susunugin yung Sodom and Gomorrah, bakit kailangan pa niyang kausapin kung tao na to? Sabi ni Abraham, kung merong 10, hindi. 5, hindi. 1, hindi pa rin. O, inutusan ni Lord yung mga tao niya, kunin mo si Lot.
Kasi may isang matuwid dun eh. Kunin mo si Lot. O, nakalabas na Lord. Fire. Kaya tinubukan si Doming Gomorrah eh. Pero kung nandun si Lot, not because God is weak, but because God is a just God. Yun ang huwag niyong kalilimutan. In relation, no? In Genesis chapter 3, nagkasala yung mga tao, nag-spread yung kasalanan sa lahat ng tao. That's why sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short on the glory of God. Kaya lahat tayo makasalanan eh. Walang matuwid. But thank be to God, si Jesus bumaba, no? Sa krus para tayo tubusin, no? Our loving God used every believers to restore relationship of every man, no? To God, no? So lahat ng mga mananampalataya, no? Mga prophets, ginamit ng Panginoon para ma-restore yung mga tao, yung relationship ng mga tao sa Diyos, no? Hindi pa rin lahat. Ang matindi, no? Ay si Jesus Christ na, yung the Son of the living God, no? Yung God the Son, sarap ng buhay sa langit, bumaba sa lupa, no? Ngayon, kailangan niyang mag-ministry kasi kailangan nang bumaba si Jesus eh. So kailangan niya ng katawan. Kasi pag bumaba lang siya dito as a spirit, hindi siya pwedeng mag-ministry dahil unauthorized. Not because God is weak, ulitin ko, but because God is a just God. Now, yung vessel ni Mary, doon nilikha yung katawan. Pumasok yung Spirit ng God the Son, kaya nga ang ating Panginoong Yesus, dalawang nature sa iisang persona. Human nature and divine nature. 100% God, 100% man. No? Bakit? Para makapag-ministry, para makakilos, para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para ang lahat sa atin ng makasalanan na hindi natin kayang tubusin yung ating mga sarili, ay bayaran ng Panginoon para tayo hindi maparusahan. Amen po ba? That is in John 3:16. Kaya ikaw, dati papunta ka sa impyerno, ngayon hindi na. Because of God's love. Dahil mahal ka ng Diyos. No? Nung namatay ang Panginoon, after 3 days, nabuhay. Pagkatapos, nagsalita lang ng konti sa mga apostol, inakyat sa langit. No? Andun na si Jesus eh. Nasa kanan ng Ama. Sino ang magpapatuloy ng kanyang ministry dito sa lupa? Wala na yung katawan niya, nandun na rin eh. Di ba? Next slide. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 23, through miracle, God was advancing the kingdom against Satan's territory. And this was the main purpose of God's miracle. Next slide. Ephesians 5:23. Sorry, hindi ko na ilagay dyan. Sige nga, pakibuksan nyo yung Ephesians 5:23. Sabi po ron, no? Malinaw po yung sinasabi ng Ephesians 5:23. Si Kristo, ang ulo ng iglesia, na kanyang, sino nakabasa nun? Na kanyang katawan. Amen? Ulit nga, sabay-sabay tayo. Si Kristo, ang ulo ng iglesia, na kanyang katawan. Sino yung iglesia? Yung church. Sino yung church? Tayo. Andito. Yung katawan ni Jesus, nandito. Nandun na yung Panginoon, pero yung katawan nandito. Yun ang inatasan na magpapatuloy ng lahat ng ministry ng Panginoon dito sa lupa to advance His kingdom. Nakita niyo yung relation, no? Kung gaano ka-powerful yung authority na binigay sa atin ng Panginoon, yung flesh na binigay sa atin ng Panginoon dito sa lupa. Kaya dapat maging maingat tayo. Either gamitin niya ng kaaway or gamitin ng Panginoon to advance His kingdom. Kanino ka? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kahit na umakyat si Jesus, merong magpapatuloy to advance His kingdom. Kasi nandito yung katawan niya. Yung kanyang katawan, maraming kamay. Amen po ba? Taas nga yung mga kamay ng mga anak ng Diyos. Maraming paa. Nalalakad, hahayo, at maghahayag ng salita ng Diyos. And that is the purpose of God's miracle sa ating buhay. And it will continue. It will continue not only today, no? Until the next generation, hanggat hindi bumabalik ang ating Panginoon.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, God will use you to advance His kingdom. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba for God's miracle in your life today? Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po tayong lahat. Through miracles, God was advancing the kingdom against Satan's territory. Amen po ba? And sa ating conclusion, no? God's miracle continues to happen in the lives of every believer. Pakilabas nga yung conclusion. Now, ask yourself, ngayong umagang ito, do you believe that the Holy Spirit empowers people like you to work miracles? Nananampalataya po kayo. Naniniwala ba kayo? Na yung God's miracle na nasa sa inyo ay gagamitin ng Lord to advance His kingdom. Pumalakpak nga yung mga naniniwala sa ating Panginoon. Have you seen miracles of healing or freedom from demonic forces? How did this miracle serve to advance the gospel and glorify God? What specific miracles are you praying right now? Meron ba kayong specific na miracles from God na gusto nyo ma-receive today? Meron po ba? Sa inyo na lang yan. Isipin nyo maigi, then we will ask God to fulfill it. Are you praying that God both heals and saves through them? Yun po yung importante. Sa ating pananalangin, let the miracle working God ay paranas niyo dun sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Na mabago yung kanilang buhay. Mabuti ang Diyos na ang Diyos natin mapaghimala noon, ngayon at magpakailan. Hindi nag-i-stop yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. God is a miracle working God. At the main purpose of that miracle na ating nararanasan is not wasted kung magpapagamit tayo sa ating Panginoon to advance His kingdom. Kahit itong Don Bosco, itong moonwalk, let's declare na yung lahat ng mga tao dito ay makakilala sa ating Panginoon. Gamitin tayo ng Lord, no? Empower us by the Holy Spirit para magamit tayo. Purihin ang Diyos ng himala sa ating buhay. Before we pray, let's sing this song. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sinasamba kita, buong puso't lakas sa kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga kamalang-kamangha-mangha.
walang ibang magpuprotekta sa atin, kundi yung ating Panginoon. Walang ibang may kontrol ng ating buhay, kundi yung ating Diyos. Kahit na anong dudong mo, no? Sa medisina, kahit na anong galing mo sa iyong career, galing mo sa iyong business, anytime, no? Kung gustuhin ng Lord na kunin yan sa'yo, even yung kalusugan mo, even your life, wala kang magagawa. You know why? Kasi God is in control of it. Ang dapat po natin gawin ngayon is, kung ano man yung meron tayo, let's enjoy it. Yung pamilya natin, mahalin natin, spend time for them, no? Mga magulang natin, irespeto natin with honors, no? Talagang yung mataas na pagrespeto, tulungan natin yung mga magulang, pag natin pababayaan, no? Ganun yung mga magulang, irespeto natin yung ating mga anak, no? Subaybayan natin, gabayan, mahalin natin kung sino mang kaibigan meron tayo ngayon, share natin ang gospel, i-treasure natin kung anong buhay meron tayo ngayon, pasalamatan natin sa Panginoon. And the most important thing na kailangan natin gawin ay maglingkod na tayo sa Diyos. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon at kung kailan kukunin ng Lord yung anumang bagay tayo. Hindi tayo dapat magdepende sa kung ano tayo meron. Ang kailangan lang tayo magdepende sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Let's sing this song prayerfully. No? Awitin po natin ulit. Diyos, sinasamba buong puso't lakas ang kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang pangahing walang kamamamahal. Kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himalang, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo, kamamamahal. Jesus, ikaw ang Diyos na himalang. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na himalang, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo, Jesus, ikaw ang Diyos na himalang. Jesus, ikaw ang Diyos na. For the last time, hallelujah! Jesus, ikaw ang Diyos na himalang. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your holy name. Lord, marami kong salamat, Panginoon o Diyos. Sa umagang ito, sa lahat ng mga paalala mo sa amin, Lord. Ikaw yung miracle working God, Panginoon, sa aming mga buhay. We thank you for the miracle that you have given us, Panginoon o God. Yung ginawa mo sa aming buhay, Panginoon o Diyos. You turn our life from darkness to lightness, Panginoon o Diyos. Binago mo yung aming buhay, transformation, Panginoon. That is the greatest miracle that ever happened in our lives, Panginoon o Diyos. Wala kami rito kung di dahil sa iyo, Panginoon. Sa
magpasalamat ng marami, Panginoon o Diyos. Kaya't ngayong umagang ito, Lord God, kami po ay sumusuko sa inyo, Panginoon o God. We ask you right now, Panginoon, na gamitin mo ang aming buhay, Lord God. May purpose ka. Kaya't hanggang ngayon, buhay kami, Panginoon o Diyos. Your very purpose, Panginoon o God, ay mangyari sa aming buhay to advance your kingdom, Panginoon o God. Huwag mong hayaan na katamarin namin, Panginoon o God. Katamaran namin yung mga gawain mo, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord God, na maagaw ang oras namin, Panginoon, ng ibang mga bagay para sa iyo, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang aming paningin ay sa iyo lamang namin ituon, Panginoon o God. I-focus mo ang aming mga sarili sa iyong kabutihan, Panginoon o God. Huwag mong hayaan na ma-focus ang aming isipan, ang aming puso sa anumang bagay, Lord God, na siyang sumisira sa aming spiritual na buhay, Panginoon. In the name of Jesus. Lagi kang maging priority sa aming buhay, Panginoon o God. Lalo na pag during Sunday worship, sa mga fellowship, Panginoon, ikaw ang siyang aming maging priority, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, na hindi maging wasted ang mga miracle na binibigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. At magamit namin ito to advance your kingdom, O Lord God, in this earth, in the name of Jesus. Panginoon o Diyos. Panginoon o Diyos. Lord, we pray, Panginoon o God, sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon o Diyos, na ipatong mo ang iyong kamay, Panginoon o God. Let the power of your Holy Spirit be upon them, O God, right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Patungan mo ang bawat isa, Panginoon. Ang mga miracles mo, Panginoon, ay mag-manifest sa bawat buhay ng iyong mga anak. Gamitin mo ang iyong mga anak na narito ngayon. Sino bang papatungan ng kanilang kamay na merong sakit karamdaman ay gagaling in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano bang salita mo, Panginoon o Diyos, na lalabas sa kanilang bibig ay magkakaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay ng mga tao na makaririnig nito, Panginoon o God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang bawat paa namin, Panginoon o Diyos, ay ilakad mo sa iyong righteousness, Panginoon o God. Magkaroon ng kasipagan na humayo at ipangaral ang inyong mabuting balita, Panginoon o God. Continue to bless us, Panginoon o Diyos. Accompany us with the power of your miracle, Panginoon, sa aming mga buhay. This is the purpose of that miracle, Panginoon o Diyos, para po lalong lumaganap ang inyong mabuting balita. Ang daming nangangailangan ito, Panginoon o God. Tulungan mo ang iyong mga anak. Alisin mo ang anumang takot, Panginoon, na sa tuwing may hihingi ng panalangin, Panginoon o God. Laging ready, Lord God. Puspusin mo ang bawat isa, Panginoon o Diyos, na magkaroon ng pagkauhaw at pagkagutom, Panginoon o Diyos, sa iyong salita, sa iyong presensya, O God. In the name of Jesus. Lagi mo silang i-empty, Panginoon o Diyos, para laging manalangin sa iyo, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Help us, O Lord God, right now, Panginoon, to fulfill your ministry, Panginoon o God. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo. We pray for Doc Willie Ong, Panginoon o God. Siya ngayon ay buhay pa, Lord God. Anumang taning ang binibigay sa kanya ng Diyos. We don't believe on that, Panginoon o Diyos. In Luke chapter 1, verse 37, it is written that nothing is impossible to you, O God, in the name of Jesus. In Exodus 15:26, it is written that you are the God that healeth thee. We pray for your miracle healing right now. Saan man po siya naroon ngayon, Panginoon. Bisitahin siya ng kapangyarihan ng inyong miracle healing, O God, right now. Maranasan niya ang inyong pagkapagaling, Panginoon. Lunasit mo, Panginoon, at lusawin, Ama, ang anumang espiritu ng kanser sa kanyang katawan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Patuloy na iantas mo ang taas ng kanyang pananampalataya sa iyo, O God. In the name of Jesus. Tulungan mo na lumapit siya at ang kanyang buong pamilya sa iyo, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ikaw ang mapagpalang Diyos. Ikaw ang mapaghimalang Diyos at walang imposible sa iyo, Panginoon. We claim your promise, Panginoon, over his life, Lord God.
In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we pray din, Panginoon o Diyos, sa bawat isa na narinig ko ngayon. Sino bang nangangailangan, Panginoon, ng inyong kapangyarihan, Lord God? Sino bang may sakit karamdaman, Panginoon? Let your miracle healing flow upon them, O God, right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sino bang nangangailangan financially, Panginoon o Diyos? We pray that you will supply all our needs according to your riches and glory. That word we declare sa buhay ng mga tao na nangangailangan, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Continue to use us, Panginoon o Diyos. Huwag mong hayaan, Panginoon o God, na kami ay manatili sa isang lugar na umaattend lamang, Panginoon o Lord God. Patuloy kang pumilos sa aming buhay na magamit mo kami mightily and effectively sa inyong ubasan, Panginoon o God, in the name of Jesus. We pray sa aming gawain sa Moonwalk mamaya, Panginoon o Diyos. We declare your Lordship over Moonwalk Church, Panginoon o God, extension service, O Lord, in the name of Jesus. Hipuin mo yung mga tao, Panginoon o Diyos, na dadalo sa lugar na yun, Panginoon o God, na makakaranas ng inyong kapangyarihan, makakaranas ng inyong himala. In the name of Jesus, we thank you, Lord. Salamat ng maraming, Panginoon o Diyos. Amin pong ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.